Posible ang lunas at pagbabago. Ito ang nakatatak sa isip at puso ni Pastor Roger sa tuwing nagtuturo siya ng alternative learning system o iniimbitahan na magsalita sa harap ng maraming tao. Sa lahat ng kanyang pinupuntahan, espesyal ang tahanan, isang rehabilitation facility para sa persons who use drugs. Dahil dito nagsimulang magbago ang kanyang buhay at pagkatao. Ako po ay naging residente ng tahanan way back 2008. Natuto po tayo at the early age at dahil wala po tayong magulang na nag-aalaga sa atin, naging bisyo natin yun. Hanggang sa dumating yung time na nahuli ako, iba yung tahanan eh. Meron mga tatay, yung house parent, tapos meron kami mga caseload manager na minomonitor kami kung may mga negative thoughts. Sa kabila ng pagkaligaw ng landas, hindi sinukuan ng kanyang pamilya si Pastor Roger. Kaya mas lumakas ang kanyang determinasyon na magbago. Ang tunay na laban, di naman dito sa rehab eh. Ang totoo talaga, yung paglabas mo. So kung wala ding support group, o tulad nun, yung aftercare, di ka na nagre-report, may tendency na bumalik eh. Nagkaroon kami ng vision na yung mga lumalabas ay tulungan namin. So doon nagsimula yung DepEd accreditation namin sa alternative learning system. At the age of 9 to 10, ako po ay isang rebellious child na sa aking magulang. Naranasan na po namin mang-istribo, magnakaw, at magtulak ng droga. Out of school youth ako, tapos nagbuo si pastor ng GC para doon sa mga lumaya na galing dito. Ngayon ay scholar niya po ako sa Bible School. Napatapos niya na rin po ako ng high school. Malaking bagay po yun sa isang katulad ko. Thankful po ako. Dito po kasi napapangalagaan sila. Natututo sila na mabago yung kanilang pananaw, pamumuhay. Ayon sa social worker na si Teresa Olivia Dienso, kasama sa programa ng lungsod ang follow-up at aftercare check-up sa mga surrenderies para masiguro na maayos silang makakabalik sa komunidad. Meron tayong mga programs and services sa aftercare like individual, group therapy session, family dialogue, faith-based enhancement, narco-urine test. Meron din tayong community-based program kung saan si RP would nire-refer natin to undergo aftercare program sa barangay. Nagre-report sila sa BADAC natin. And then si BADAC and the case manager ng aftercare may coordination kung kumusta na si patient sa community. Dito sa BADAC, this is an advocacy because we want to help them. We want to change their lives. We want them to be reformed for a better life. So far po, natutuwa po akong sabihin sa inyo na sa aming watchlist ay iilan na lamang po. We serve God by serving other people. Sobrang napakasarap po ng pakiramdam. Isa sa natulungan ng aftercare program ng Barangay Anti-Drug Abuse and Advisory Council, si Aling Elena, na ngayon ay empleyado na ng barangay at presidente ng samahan laban sa droga na community volunteer of Novaliches. Dati po kasi akong user. Dati po akong biktima ng drugs na sinasabing shabu. Apektado pala yung mga anak ko, hindi ko nakikita. Minsan naiiyak ako sa mga kaibigan ko, kasi tinatanong kung alam mo na, pero hindi niya po madirekta. Sumurrender po ako sa barangay. Hindi naman po ako pinabayaan kapitana. Sabi ko, kung magbabago ako, sila hindi magbabago, baka ma-impluwensyahan pa rin ako. Sinisikap ko na pong hikayatin ng mga kaibigan kasama kong katulad ko. Bukod sa aftercare program, mayroon ding mga seminar na ginagawa ang Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council para maalalayan ang mga surrenderies. Nagiging benepisyaryo din sila ng Small Income Generating Assistance o SIGA. The goal is to make sure na walang stigma. So pati yung pamilya, nag-undergo din ng Katatagan kontra Droga program. At least, sabay sila nagkakaroon ng panibagong pananaw. Ito rin yung tinatawag namin QC Cares program. We make sure na yung isang recovery, along with the family, will rise from this problem. Ilan lamang sila Pastor Roger, Pastor Kevin, at si Aling Elena sa mga patunay na posible ang pagbabago sa mga tulad nilang naligaw ng landas.